Hello po sa mga kapatid. Kamusta po ang lahat at welcome po ulit sa ating Facebook page na Salvation Without Religion or Facebook group to be exact. So, ito pong message natin today ay nabigay po natin sa mga sumama sa online Bible study. Binabati ko po kayo sa pagsama sa akin. Salamat po sa inyong participation at sa naka-appreciate ng message. Ang title po ng message ay Acts 1 to 15 summary. Ito po ay hindi natin matatapos ng isang message lang na ang Acts 1 to 15 ay maintindihan natin lahat. Instead, ito ay mag-highlight tayo ng mga verses para maintindihan natin ang nangyari sa Acts 1 to 15. Kayo po mga kapatid na naniwala na ang kaligtasan ay by grace alone, through faith alone. Ang Book of Acts po ang nag-i-explain kung bakit merong dispensation of the grace of God or dispensation of grace. Ang Book of Acts po, yung history na yan ang nag-i-explain kung bakit merong for by grace you are saved through faith. Okay, yan po, nandiyan po yung verse natin. For by grace you are saved through faith and not of yourselves. It is the gift of God. Kaya po may ganyan na verse. Yan po, ang history niyan ay nandito sa Book of Acts. Bakit kailangan natin alamin ang Book of Acts? Dahil po pag sinabi mo na ikaw ay naliligtas sa biyaya, hindi sa mga magitan ng gawa, ikaw po ay makakarinig sa ibang mga tao na nagsasabi na, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father. So, doon po sa part na yon na binigyan ka ng verse na Matthew 7 verse 21, para bang paano mo i-explain? Ikaw ba ay basta naniwala na lang o may dapat kang maintindihan para ma-explain sa mga tao na kaaway ng biyaya, sabihin na natin enemies of grace, ang gusto nila ay sa pamamagitan ng gawa, but he that doeth the will of my Father which is in heaven, yung pong basis ng kaligtasan nila ay sa mamamagitan ng gawa. Paano mo i-explain? May-explain mo lang po yun, may-explain lang natin sa mga tao na yan through the Book of Acts. Yun po yung sikreto. Kaya lang po, karamihan hindi nila ma-explain yung Book of Acts. So why does it exist today, yung Ephesians 2:8? Bakit nga ba yan ang by the grace of God? So basahin po natin, for by grace you are saved through faith and not of yourselves. Bakit po ba yan nag-exist today? And why it did not exist before? Bakit sa panahon ni Jesus, bakit parang walang ganon? Bakit walang sinabi si Jesus na not of works? It is not of yourselves. Bakit walang sinabi si Jesus na ganon dati? Ibang-iba po yun sa sinasabi sa Ephesians 2:8. So, sabi po dyan sa Ephesians 3:5, sabi ko po kanina, hindi nag-exist ang Ephesians 2:8 sa time ni Jesus. Dati hindi po yan nag-exist even sa time ni Jesus. Bakit? Sabi po sa Ephesians 3:5, which in other ages was not made known. So yung pong was not made known sa verse Ephesians 3:3, nandun po ang sabi po dyan sa was not made known, yan po ay mystery. Yung sikreto, sinikreto yung isang bagay. Ano yung bagay na yon? Na ang salvation ay not by works. Sinikreto. Bakit sinikreto? Malalaman po natin yon. So, ang sabi po dyan, which in other ages was not made known unto the sons of men. Hindi po sinabi ng Panginoong Jesus ang verse na Ephesians 2:8 sa kanino man, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Kailan nag-start yung and it is now revealed? And it is now revealed, saan nagsimula? Some portion ng Bible nagsimula. Kailangan natin malaman kung saan yun. Or else, magkakaroon tayo ng friction sa mga tao na nagsasabi na sa pamamagitan ng gawa naliligtas, hindi sa pananampalataya lamang.
So what is the marker of the other ages? Kailangan po natin malaman yung in other ages, hindi po sinabi ang tinatawag na mystery o yung dispensation of the grace of God or yung gospel of grace, hindi daw po yun alam dati. Ano yung marker? Sampu ba yun sa Bible na yung other ages? Sampu ba yun? When was the mystery message revealed? Kailan ba talaga yan na nabigay? Kasi nasulat nga sa Ephesians na yung tinatawag na dispensation, pero kailan ba talaga nangyari? So yun po ay ma-explain sa Book of Acts. Balikan po natin, there were 12 disciples, apostles. There were 12 apostles and 12 tribes of Israel. Perfect number na po yan. Bakit po ba pumasok si Apostle Paul? Why does God need Apostle Paul? Yan po ay nasa Book of Acts. May explain po natin yan. So, sabi po ni Apostle Paul, for if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory, but not before God. Sabi po ni James, was not Abraham our father justified by works? So, si James justified by works, si Abraham, si Paul ay si Abraham ay hindi justified by works, or else siya ay mag-glory. So, bakit po nangyari na pareho magkaiba sila ng sinasabi? So, yan po ay ma-explain sa Book of Acts. Hindi po natin pwede sabihin na si James ay nagsasabi ng justification before men. Hindi po. Magkakamali po tayo dahil si Jesus din po, against siya sa justification before men. Ibig sabihin, kukontrahin ni James ang Panginoong Jesus. So, magkakamali po. Ibig sabihin, imbento lang po yung sinagsabi na justification before men ang sinasabi ni James. Talaga pong salvation yan. Justification ang kanilang justification by works ang kanilang kaligtasan. Si Apostle Paul, not justification by works. Literal lang natin iintindihin. Pero nandun po ang explanation sa Book of Acts. Only the Book of Acts can explain these things instead of inventing stories to harmonize verses. Ito po ang nangyayari, na ang karamihan ng mga na nag-share ng gospel, ng doctrine, hina-harmonize nila si Apostle Paul and Apostle James. At merong mga stories na parang hindi mo naman nabasa sa Bible yung dinutong na kwento o explanation. Hina-harmonize. Yun po ay hindi dapat. Basahin po natin to. Is it okay to invent stories? Yun nga po. Ang solution lang po talaga ay i-respect yung Book of Acts before you interpret. Yung Book of Acts ay irespeto mo bago ka mag-interpret. Kasi yung doctrine, minsan may doctrines of men. Pwede kang magkaroon ng sariling doctrine. At yun po ay iiwasan natin, yun po ay eisegesis. Ang para lang sa atin ay exegesis, yung palabas. So, why are few ministers who can explain the Book of Acts in their sermon? Bakit nga po ba very few? Mapapansin nyo po, very seldom na i-mention ang Book of Acts or gagamitin nila yung verses na parang in context at mahaba ang babasahin. Hindi magawa dahil nga po may iba silang doctrine na wala doon sa Book of Acts. Yun po ang nangyayari, meron silang maraming preacher ang may doctrine na parang hindi relevant doon sa Book of Acts. Hindi po sa sinasabi ko na hinuhulaan ko lang o hinuhusgahan ko sila. Instead, alam ko po yung sinasabi ko po, marami pong preacher ang wala doon sa Book of Acts. Marami pong hindi sakto. Yun po ang gusto kong sabihin. So, marami pong preacher ang gusto nila ay yung doctrine ay gusto nila doctrine ang ipipreach, pero yung history ng Book of Acts or yung timings na nandun ay disregard na. I-blend na lang natin lahat yan. At yun po ang nangyari sa Reformation. Nung year 1500s po, yan po ay minerge nila ang Bible into one gospel. At nung naging one gospel siya, hindi na maintindihan. Lahat may opinion dito, left and right.
Dahil dun sa one gospel na idea na tayo ay one gospel only, pero iba-iba ang sinasabi. So, anong nangyari? Nagkaroon ng confusion. So, maintindihan po natin yon dito sa Book of Acts. Do you know that 95% of the churches today reads the Bible backwards? Yung Ephesians 2:8, yan po ay applicable today. Babasahin yan backwards. I-apply yan ng mga preacher backwards, paatras ng paatras, hindi mo na mamalayan, lumampas na pala. Lumampas na pala, napunta na dun sa time ni Jesus, which is, ang sinasabi ni Jesus ay yung doing the will of the Father, which is hindi yun basta hindi yun not by works, dahil yun po ay may law, may kautusan po. Hindi po baliwala ang law at that time. Seryoso po ang Diyos, meron pong namamatay by violating the law. Alam po natin yan. So, another thing po, yung Revelation 2:4. Ano pong laman ng Revelation 2:4? Ang nag-iwan ng kanyang pag-ibig. Amen. Yung po nakalagay doon na ang sino man, I have something against you that you have left your first love. Alam po natin yan. Yan po ay future na inaatras. Future pa yan mangyayari. Future yung involved na tao dyan. Yan ay Book of Prophecy. Pag Book of Prophecy, future pa lang mangyayari. Inaatras po yan today. Inaatras po yan sa mga sulat ni Apostle Paul para yung mga sulat ni Apostle Paul ay makancel. Hindi faith alone, hindi not by works ang kaligtasan. Kailangan ikaw ay bumalik sa iyong unang pag-ibig. So timings are important. Pero ang nangyari nga po sa mga churches ay yung Ephesians 2:8-9 inatras, Revelation 2:4 iatras din. So yun po ang hindi maiwasan po natin to kung ating iniintindi yung Book of Acts. Amen. So, yung before Book of Acts, mag-start na po tayo. Tapos na po tayo sa ating introduction. Ito na po ang ating before Book of Acts. Alam natin, ito ang nangyari. Na si Jesus nag-command. Binigyan niya ng command ang mga kanya apostles to preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. Ulitin ko po, he that believeth and is baptized shall be saved. Hindi pwede naniwala lang, kailangan may kasamang bautismo para maligtas. Amen? Hindi po natin yan pwede palitan na, na-save na sila, saka lang sila babautismuhan. Hindi po. Nakalagay po dyan, he that believeth and is baptized shall be saved. Saka pa lang maliligtas after nitong dalawang to, believe and be baptized shall be saved. Okay? But he that believeth not shall be damned. So, next po na verse, bago po dumating Acts 1, sabi po dyan, but tarry ye in the city of Jerusalem. Manatili kayo sa Jerusalem. Yung gospel na pinipreach ni Jesus ay particular sa Jerusalem. Ang Jerusalem ba ay yung church mo? Yung church na inaatinan mo? Hindi po. Specific po yun. Yung po ay kailangan nilang manatili doon sa Jerusalem. Amen. Pagdating po ng Book of Acts, ito na po yung Acts 1-4, Acts 1 verse 4. Sabi na naman po ng Panginoon ng Bible, commanded them that they should not depart from Jerusalem. Hindi po pwede umalis ang mga 12 apostles sa Jerusalem. Kapag ang nangyari ay ikaw ay nasa Jerusalem lang, kanino ka magpipreach? If they remained in Jerusalem, who can they preach the gospel to? Kanino po? Sa Jews and proselytes. Proselytes, ang ibig sabihin, ito po ay pwedeng Gentile na nag-convert na sa Jewish religion o yung tinatawag na Old Covenant believer. Ang nakarinig po na message ni na Peter ay Old Covenant believer or Jews and proselytes. Nasaan po ang mga Gentiles? May Gentiles po na proselytes pero sila po ay believer ng Old Covenant. Meron po ba dito Gentiles sa verse na to? Kahit tingnan nyo po yung buong chapter na Acts 2, Acts 1, Acts 2, wala pa yung Gentile dyan. Kapag nakita nyo yung mga Gentile doon sa Acts 8, sa Acts 10, si Cornelius at yung yung eunuch, yun po ay parehong proselytes.
Yung si Cornelius ay taga-Israel, yung eunuch naman ay nagbi-visit para mag-worship. Sila po ay proselytes. Sila po ay nagbibigay ng limos sa mga Hudyo. Sila po ay mayayaman, sila po ay nagbibigay ng limos, nagpapatayo ng synagogue para sa mga Hudyo. So yun po ang naging context. Ngayon, pag nangyari, sinabi natin, hindi sina Peter nag-preach din sa Gentiles. Sinasabi ko na po sa inyo mga kapatid, ito po ay Jews and proselytes lang. At ang mga to ay Old Covenant believer. Hindi po natin pwede sabihin na unbeliever. Hindi po sila unbeliever, sila po ay Old Covenant believers. Alam po natin na merong Old Covenant, doon din po sila umaayon. Ngayon, dumating si Jesus, pinapakilala si Jesus na siya ay ang Messiah. Alam po natin yan. Ngayon, ang big question nga yun, why not preach the gospel? Why not preach to the Gentiles? Kung sina Peter ay nag-preach sa Jews and proselytes, bakit hindi sila nag-preach sa Gentiles? Didn't Jesus preach the gospel of the kingdom and healed the sick? Yan po yung naririnig nyo sa mga tao na ang Panginoon Jesus nagpagaling ng mga may sakit. Sinong pinagaling? Di ba? Sinong pinagaling? Ngayon, dito po sa verse na to, ang sabi po dyan, as ye go preach saying, the kingdom of heaven is at hand, heal the sick, mag-preach daw ang mga apostles, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out the devils, freely ye receive, freely give. So, hindi ba yan tayo? Hindi ba tayo yan yung kinakausap na tayo ipapagalingin sa ating mga sakit? Well, ito po ang context. Matthew 10 verse 7 to 8. Ano pong next na verse? Yung previous na verse ay 5 to 6. These 12 Jesus sent forth and commanded them saying, go not into the way of the Gentiles. Sino yung Gentiles? Doon po tayo nakaka-relate. Yun yung mga unbeliever. Kumbaga tayo po yon na sinasabihan yung 12 na huwag pumunta sa mga katulad natin. Amen. And into any city of the Samaritans enter ye not. Yung Samaritans ay Gentile, then huwag kayong pumunta dyan. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. At yun po, ano yung lost sheep of house of Israel? Tayo? Hindi po, kasi po yung Gentiles, yun po tayo. Pupunta sila, ang mga apostles, sa lost sheep of Israel. So, yun po ay Israel. Kasi yung Gentiles, nandun? Go not into the way of the Gentiles. So, kapag ito ay pinipreach sa inyo, na sinasabi na heal the sick, preach the kingdom of heaven, preach the gospel of the kingdom, tapos heal the sick, ano po nangyayari? Para po yun sa mga lost sheep of Israel. Pero ang interpretation po ng mga tao, ng mga preachers, ito po ay Gentile daw. Para daw to sa Gentile, para daw to sa lahat. Ito daw po ay para sa atin. So, ibig sabihin, hindi kayang i-respect ng tao minsan ang salita ng Diyos na go not into the way of the Gentiles. Hindi niya ma-respect na ganun ang situation. So, given na yan ang salita ng Diyos, hindi po talaga nag-preach si Jesus sa mga Gentiles at hindi po niya intended na sila ay pagalingin ang mga Gentiles. Ang pinapagaling ay yung lost sheep of Israel. So, sasabihin naman po ng iba, yung si Jesus and the Samaritan woman. Ang Samaritan woman ay considered na Gentiles. So, paano po naman natin i-explain yan? Kasi nga po, ito po ay kailangan natin konting i-discuss na bakit sina Apostle Peter ay hindi nag-preach sa mga Gentiles, si Jesus ay nag-preach sa mga Gentiles. So, paano natin sasabihin? Paano natin i-explain? Nung si Jesus po ay nilapitan ng Samaritan woman, nung nilapitan ni Jesus ang Samaritan woman, anong sabi po dyan? Then said the woman of Samaria unto Jesus, how is that thou, being a Jew, asketh drink of me? Humihingi si Jesus ng tubig. Which am a woman of Samaria. Yung babae po na to ay Gentile.
For the Jews have no dealings with the Samaritans. Yan po, sinabi na po na ang mga Jews ay walang dealings sa mga Samaritan, hindi nakikipagkaibigan. Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, ano yung gift of God? Si Jesus. Si Jesus ang gift of God. And who it is that saith to thee, Give me to drink. Humihingi ang Panginoong Jesus, siya yung gift of God, humihingi siya ng tubig, wouldest have asked of him, and he would have given thee living water. So bibigyan niya ng tubig si Jesus, tapos meron siyang matatanggap na living water. Anong ibig sabihin nun? Yung water na inumin, ang kapalit nun ay living water. Ano pong ibig sabihin niyan? Exchange gift. Bibigyan mo sila ng limos at sila ay bibigyan ng living water. Bakit po ganon? Sa time ni Jesus, Gentiles are saved through blessing Israel. Is this the finished work of Christ? Ephesians 2:8. It is the gift of God, not of works. We are saved by grace through faith, not of through faith. It is not of ourselves, it is the gift of God. Tapos not of our works. Yung ba ay not of our works? Hindi po, meron pong kapalit na tubig. So hindi po nag-a-apply today yung tinatawag na salvation na yan, na type na ikaw ay maliligtas by giving alms to Israel. Hindi po yan nag-a-apply today, pero nililinaw lang natin na iba yung treatment sa Gentiles sa time ni Jesus. Until sa time ni na Peter. Yun po ang nangyari. So, Jesus said unto her, sabi po ni Jesus, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Hindi nagwo-worship yung Samaritan woman, yung Gentile, sa bundok. At hindi rin siya nagwo-worship sa Jerusalem. Pero sa future, doon siya magwo-worship sa Jerusalem. Anong tawag doon? Jewish religion. Specific po sa isang location lang. Yung worship na yun ay specific lang sa isang location, Jerusalem. At yun po, pag ganyan ang usapan, religion po yan. Merong location, parang sabihin natin, magsimba tayo doon sa simbahan namin. Bakit hindi pwede sa bahay? Hindi. Doon sa simbahan namin. Ibig sabihin, religion. Meron lang saktong lugar para mag-worship. Religion po ang tawag doon. So, yung Jewish salvation na lumabas mismo sa bibig ng Panginoong Jesus, eto po yun. You worship not, you worship, you know not what, we know what we worship, for salvation is of the Jews. Salvation is of the Jews. Bakit po nasabi ng Panginoong Jesus yun? Ang Jews, ang nililigtas ng Diyos. Salvation is of the Jews. At the same time, Gentiles are saved by giving alms to the Jews. Katulad ni Jesus na Hudyo na binibigyan ng tubig, yung Gentile ay maliligtas by giving alms to the Jews. So, sa bibig mo mismo ng Panginoong Jesus, lumabas ang salitang salvation is of the Jews. Ano pong history nito? Ito po ay promise kay Abraham. And I will bless them that bless thee, and curse them that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. So, yung Gentiles can only be saved by blessing the Jews until the time of Jesus, and dun sa banda sa Acts 9-15. Nakikita pa rin natin yun. So, i-expound po natin yun as we go along. So, how about Ephesians 2:8-9? Can we apply it backwards? Ito nga po yung, i-apply nga, pwede ba natin i-apply yung Ephesians 2:8-9 sa panahon ng Panginoong Jesus? Pwede po ba i-apply? Ngayon, ito po yan. People cannot know what was not revealed to them. Yung po, kung hindi sinabi ng Diyos yung words na Ephesians 2:8-9, hindi po yan alam ng tao. So yung may mga assumption na alam na daw nila, yung sasabihin nila, alam na nila yan, late na lang nasulat. Hindi po sa ganun.
Ang verse po ay nagsasabi ng ibang bagay. Sabi niya, which in other ages was not made known unto the sons of men, and is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Hindi po, sa time ni Jesus, wala pong sinabi, hindi pinaalam. Hindi pinaalam, hindi rin masusulat. Which in other ages was not made known, hindi pinaalam. Pero yung mga interpretation ng tao, hindi alam na nila yan. Alam na Peter na by grace alone, through faith alone, not of works. Alam ni na Peter yan. Hindi po nila alam. Yun po yung importance ng message na to. Na kailangan mo aralin yung Book of Acts kung anong nangyari. Para ma-prove natin nga na totoo tong Ephesians 3:5. Amen? So, sabi po dyan, the secret things belong to the Lord our God. Deuteronomy 29:29. The secret things belong to the Lord our God, but those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we, Israel, may do all the words of this law. Ang secret things ay hindi binigay sa Israel. Nasa Diyos lang yon. Ni-reveal lang yon after some time. Nandito sa Book of Acts yung start nun. Kailangan natin malaman yung start nandito sa Book of Acts. Yung secret things, hindi dumating sa time ni Jesus. Amen. Hindi po dumating yon. Yung secret things ay nasa Diyos. Ang nireveal ng Diyos, anong nireveal ng Diyos sa Israel? Ang words of this law. Sabi dyan, but those things which are revealed belong to us and to our children forever. Yung law ay forever sa Israel. Hindi siya matatanggal sa Israel. Pag sinabi natin, abolish na ang law, hindi basta ganun. Hindi ganun. Merong kwento sa Book of Acts para malaman kung paano yun na-abolish. Nandun lahat yun sa Book of Acts. Makikita natin yung transition na tinatawag. So ngayon, yung Israel and the 12 apostles, totoo po na they don't know the doctrine of Apostle Paul before Acts 9. Before Acts 9, iatras mo, hindi nila alam ang mga sinulat ni Apostle Paul. Hindi yon existing, hindi yon nakita, hindi yon pinaalam. Bakit? Dahil sina Peter ay nasa kautusan. Amen? Yun po ang nangyari. So, does Jesus know the doctrine of Paul? Yan na lang. Yan, magandang itanong din yan. Yes, but secret things belong to the Lord. Sinikreto ng Diyos yung gospel na binigay kay Paul. Sinikreto ng Diyos, hindi niya sinasabi sa kanila. So, yun po yung big deal po dito. Wala pong sinabi ang Panginoong Jesus na righteousness not by works. Wala pong sinabing ganun. Na ang righteousness ay through the finished work of Jesus Christ. Wala pong sinabi si Jesus dahil siya ay buhay pa. Amen? Wala pa yung katunayan na siya ay magre-resurrect. Amen? Wala pa yung katunayan, hindi pa nakikita. So, i-backtrack po natin. Ang sabi po natin, si Jesus ay nagbigay ng commandment to preach the gospel of the kingdom for the lordship of Israel. They remained in Jerusalem. And next po, they preached to Jews and proselytes or old covenant believers. Yun lang po ang na-cover natin. Next po, si Peter po ay nag-preach ng guilty verdict. Anong ibig sabihin? Basahin muna natin. Therefore, let all of the house of Israel, again, let all the house of Israel. Okay? Kanina may lordship of Israel. Ito, let all the house of Israel know assuredly that God hath made that same Jesus whom ye have crucified both Lord and Christ. Anong ibig sabihin? Ang sabi po dyan, whom ye have crucified. Whom ye have crucified. Anong ibig sabihin po nun? Sure na sure, sila ang pumatay. Anong ibig sabihin? Guilty verdict. Or guilty beyond reasonable doubt. Walang doubt na sila ang pumatay. Bakit? Nandun sila. Yun po yung situation. Tayo po, tanungin natin ang ating mga sarili. Are you guilty beyond reasonable doubt of the death of Jesus?
Were you present at the time of the cross? Ay, wala ako doon sa cross. Wala ako doon. So, merong doubt, hindi ka guilty. Ang sinasabi ng verse na ito, etong mga tao na to, ye have crucified Jesus. Hindi po tayo yon. Yun po yung isang malinaw dito na Acts 2:36, hindi tayo ang tinutukoy. Hindi ito para sa atin. Ito po yung mga literal na tao na pumatay sa Panginoong Jesus. So, yung Gospel of Peter, hindi para sa atin dahil nga missing yung katotohanan na kinrucify natin ng Panginoong Jesus. Wala tayo doon sa lugar na yon. So, no Gentiles based on context din. Yung tinignan natin yan, wala dyan yung Gentiles. Ang sabi dyan, therefore, let all the house of Israel ang kausap, hindi Gentiles. House of Israel. Ang makakaintindi lang nito ay Jews and proselytes. Okay? So, ito po yung next verse. Ito po yung paborito ng mga tao. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Teka, tingnan natin ito. What if you can't be baptized due to the absence of water? Can they be saved without baptism? Hindi po sila pwede ma-save without baptism. Kasi sinabi po dyan, and be baptized every one of you. Walang exempted. Kaya po required ang baptism. Nag-preach po siya ng baptism as a requirement. Amen. Si Paul po, sabi niya, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Anong ibig sabihin? Hindi siya sinent to baptize. Ibig sabihin, hindi si Paul, hindi nagpipreach ng ganyan si Apostle Paul. Kaya nagkaroon tayo ng doctrine na hindi required ang baptism in our time. Dahil dun sa nagbago yung dispensation. Yung panahon ni na Peter required ang baptism. Pero pagdating sa panahon natin, hindi. Nagbago ng gospel. Yung gospel ni Apostle Peter ay para lang doon sa mga pumatay sa Panginoong Jesus. Yung gospel ni Apostle Paul para sa atin mga Gentiles. Kaya sinabi ni Apostle Paul, Christ sent me not to baptize. Sa Gentiles, hindi baptism ang requirement para maligtas. Yun po yung in short, doon po yung pinakamadaling i-explain. Hindi po nag-preach si Apostle Paul ng water baptism to be saved. Pero si Apostle Peter ay nag-preach ng water baptism to be saved, same as Jesus Christ before dumating yung Acts 1. Doon pa lang sa Mark, pinakita natin si Jesus ay nagsasabi na mag-baptize. Amen? So, what can we learn from Acts 2? Peter's gospel is not Paul's gospel. Yun po yung makatulong sa atin na maintindihan kung bakit si Apostle Paul ay nagpipreach ng not by works, but to him that worketh not, hindi gagawa, hindi magbabautismo, but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Walang halong gawa, basta maniwala ka lang sa ginawa ng Panginoong Jesus sa cross, na ikaw ay forgiven past, present, and future. Hindi ka gagawa, wala kang gagawin, you are saved. Amen. So yun po ang difference ng Peter's gospel. Si Peter ay nag-require ng works. Amen. So what if we say you get baptized once you are saved? Kasi yan po yung parang remedy sa interpretation na para si Peter, sabihin na lang natin na siya ay nag-preach, hindi nagbaptismo, hindi para maligtas, kundi after maligtas. Gawa na lang natin ng remedy. Well, hindi po sa ganun. Si Paul po ay hindi nag-preach ng water baptism. But we can immerse those who request it. Ibig sabihin, si Apostle Paul ay nag-water baptize din. Pero hindi niya pinipilit ang tao, hindi to required.
Hindi niya ni-require ang mga tao na mabaptize, pero nagbaptize din siya. Yun po ang nangyari. So, wag po natin ito-twist yung salita ng Diyos na after mo maligtas, magbaptismo ka. Kasi po pwedeng ang mangyayari diyan, required pa rin magbaptize kahit saved na. At kung required, yun po nagiging law ang bautismo, nagiging required pa rin after you are saved. At hindi po talaga siya kasama. Kahit basahin niyo po yung Romans to Philemon, yung mga sulat ni Apostle Paul, hindi po siya nag-require ng water baptism. Pero nag-immerse po siya ng mga tao. Nagbaptismo siya ng mga tao, probably sa request nila. Pero hindi po panggagalingan si Apostle Paul ng commandment or utos para sila ay ma-force na mabaptized. Yun po ang malinaw. Basta na lang po ang 1 Corinthians 1:17. Amen. So, are the Jews and proselytes who were baptized in Acts 2 already saved? Yan. Kailangan po yan makita. Ito po yung mga na-ignore minsan na verses. Acts 2:47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ano ang should be saved? Future salvation, yet to be saved, not yet saved. At dyan po nakikita nyo na hindi pa pala saved sina Peter nung sila ay nagbabautismo. Kala ng mga tao, saved na sila nung sila ay nandun dun sa Matthew, Mark, Luke, and John. Kala ng maraming tao na saved na sina Peter doon. Hindi po. Future salvation po sila hanggang sa Acts 2:47. After the cross po yan. So, may something na dapat tayo ma-realize na maraming churches na nagpipreach ng repent and be baptized para ikaw ay maligtas. Pero ang nangyayari dito sa Acts 2:47, ito ay hindi pa naligtas sina Peter. Kung ikaw ay magsasabi ngayon, today, ikaw ay hindi pa maliligtas. Kahit susumba ka sa amin, hindi ka pa maliligtas ka lang kapag namatay ka na. Pag yun ang bungad mo, walang pupunta. Walang pupunta sa iyo. Kasi meron na silang existing religion na ganoon din ang sinasabi. Kapag namatay ka na, bahala na kung ligtas o hindi. Bahala na kung anong sabihin ni Lord kung niligtas ako o hindi. Walang papasok na tao doon sa simbahan. Kasi walang pang-akit. Kasi yung salvation, save ka na ng una. O tapos sasabihin na lang nawawala. O kaya may mag-serve ka rin sa Lord para talagang ligtas ka. Baka hindi ka naman talaga naligtas kasi hindi ka nagpatuloy kay Lord. Hindi, yun po yung mga deception para ikaw ay maakit na mag-start na magsimba. Na akitin ka na ikaw ay saved nung una. Tapos mawawala na lang o kaya kailangan mo i-keep. Yun po ay deception. Ang sabi po ni Apostle Paul, not by works. At the same time, sinabi niya, he that worketh not, yung hindi gagawa para maligtas. Yun po ang binibigay na gospel sa atin. So, marami pong gumagamit ng Acts 2:38, repent and be baptized, na pang-deceive. Amen? Yun po ang gusto ko pong sabihin sa inyo. So, believe God's word. Yung sinabi na should be saved, mga kapatid. Yan pong doctrine of future salvation of Israel in Acts 2 have been erased by other versions. Tingnan nyo yung version ng Bible, NIV, ESB. Makikita nyo yung being saved. Nawala yung should be saved. Nawala yung future salvation of Israel para makaakit ng mga attendees ang mga tao. Gumagamit ng Bible na corrupt. Napalitan ng words at nagkaroon ng ibang doctrine para makaakit ng ibang tao. So, yun po ang nangyari. At gusto ko po lang po sabihin sa inyo na paniwalaan nyo yung King James Bible. Amen? Yun po. Yung future salvation of Israel, discuss po natin ng konti. Ang future salvation po ng Israel, ito po, Romans 11, verse 26 to 27. And so Israel shall be saved. Future. As it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away the ungodliness from Jacob,
For this my covenant unto them when I shall take away their sins. Yan, ang sabi dyan. So, ano po yan? Yan po yung new covenant. Ito pong verse na to, ito po ang new covenant. When I shall take away their sins. Yun po ang new covenant. Aalisin ang kasalanan sa Israel, kay Jacob. So, yun po ay new covenant. Si Peter po ay nag-iintay sa new covenant. Are we under the new covenant? We are not Israel. Yun muna po ang totoo. We are not Israel. We are not part of the new covenant that has a law. Yun po ang another na mabigat dyan. Tingnan po natin to. Who are Israelites to whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants and the giving of the law and the service of God and the promises. Basahin po natin dahan-dahan. Covenants, law, adoption, service of God, promises, patungkol po yan sa Israel. Kapag kinuha mo ang covenant, sabihin mo, part tayo ng new covenant, part ka rin ng law. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Nagkasama yan sa isang verse, hindi pwedeng sasabihin mo, covenants ang lang para sa atin, yung law hindi. Magkakamali po yan mga kapatid, kasi po, pinagsama sa isang verse, hindi mo pwedeng i-break down, ihatiin ang verse at piliin mo lang yung para sa'yo. Ang nakalagay po dyan, who are Israelites, to whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants. Ilang covenants? Multiple, hindi lang isa. So, old and new covenants, lahat ng covenants sa kanila. Yun na lang po yung sabihin natin, covenants, para sa kanila yan. And the giving of the law and the service of God and the promises. Romans 9, verse 4. Yan po yung straightforward na interpretation, instead na dadaanin ka sa Greek, dadaanin ka sa kung ano-anong maneuvering para i-convince ka lang na nasa New Covenant ka, samantalang itong isang verse, hindi mo pwede kunin ang New Covenant kung nandyan ang law. Kukunin mo din yung law para makuha mo yung covenant. Kaya lang, nandito po yan. Hindi po tayo part ng New Covenant that has a law. Wala po tayong law. Kapag inagaw mo yan sa Israel, meron kang problema. Napaniwala ka na ikaw ay spiritual Israel at marami pong churches ang spiritual Israel daw. So, pati yan na-address natin. Amen? Balikan po natin ang Daniel 9. Alam niyo po ang 70th week of Daniel. Okay? Ito po, 70th week of Daniel. Alam niyo po yan. Malamang narinig niyo na. Ang sabi po dyan, after the cross, the next event is the 70th week of Daniel or 7-year tribulation period. Sabi po dyan sa verse na yan, and the Messiah shall be cut off. Ano yun? Cross. After the cross, and he shall confirm the covenant with many for 1 week. The great yung tribulation period. Tapos yung middle, and in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Yung magkakaroon ng great tribulation period. Yan po yung totoo. After the cross, merong great tribulation period. Bakit hindi nangyari? Ang iniintay ni Apostle Peter ay yung new covenant na ibibigay after ng 7-year tribulation period. Yun ang iniintay ni Apostle Peter. Bakit hindi nangyari? Yun po ang dapat nating paniwalaan na after the cross, dapat tribulation period na kaagad. Based sa verse na yan, ito lang po yan. Kahit ano pong way ng pag-intindi, nandyan po talaga yung sequence. Bakit hindi kasama dito yung dispensation of the grace of God? Yung gospel of grace na parang bang isiningit ng hindi natin alam. Bakit bigla siyang sumulpot? At ang nag-i-explain po nun ay yung Book of Acts. Amen. So, yung period of blindness of Israel until the rapture, yan po yung new covenant postponed. Ito po yung verse na yan. For if the casting away of them be the reconciling of the world, what shall be the receiving of them be but life from the dead? Anong ibig sabihin na to? Ang Israel ay na-cast away after the cross. After ng time ni Jesus. Hindi ko po babanggitin yung saktong verse. To be discussed po natin yon sa future na discussion.
Pero nagkaroon po ng casting away. Sina Peter, basically, yung kanilang yung mga Israel, yung mga house of Israel or lordship of Israel, sila po ay nabawasan. At the same time, nireject po ng mga rulers ng Israel ang gospel na si Jesus Christ ay ang Messiah. So sila po ay na-cast away. Tapos sila po ay nagkaroon ng blindness in part. Ibig sabihin, hindi blind si Apostle Peter, ang blind yung mga rulers ng Israel. Hanggang kailan sila nabulag yung mga rulers ng Israel, yung mga kung ano man Jew, what, nagkaroon sila ng blindness until the fullness of the Gentiles, until the rapture. Ibig sabihin, etong nangyari dito, na after the cross, ang next event ay 70th week of Daniel. Yung 70th week of Daniel ay na-postpone, na-move ng ibang time. Hindi na after the cross, kundi after the rapture. At alam niyo po na after the rapture ay may tribulation period. Pero hindi po common sa mga tao, na hindi po common sa mga churches na meron na-postpone pala yung gospel ni Apostle Peter. Yan po yung palang New Covenant ay na-postpone, hindi pala natuloy yun. At dapat pala Great Tribulation period na after the cross. Hindi po alam ng mga tao yon, at nandito po yun sa Bible. So, tingnan po natin. Sabi po kasi nila mga kapatid, ang nakakagulo din po sa theology today, yung New Covenant daw ay dapat nabigay na. Pero lumalabas sa scripture, hindi pa siya naibigay. Nung AD 30, yung Acts 1 po yan eh. Yung Hebrews, nasulat po yan AD 68. Tapos sabi po sa Hebrews 8:13, ready to vanish na ang Old Covenant. Ready to vanish. Pero hindi pa vanish. Hindi pa nawawala. Nung AD 70, na-destroy po itong temple na to. Which is basically, na wala po talaga physical casting away. Nawala po talaga yung temple, hindi po sila nakapag-serve sa Diyos, ang Israel. Yung prophecy fulfillment, itong AD 70 ay prophecy fulfillment ng Hebrews 8:13. Na prophecy po yung verse na ito para dito sa temple destroyed. So, ibig sabihin, hindi pa talaga, after the cross, hindi pa talaga nabigay yung New Covenant. Hindi pa talaga nangyayari. Ito po ay na-postpone dahil dito sa verse na to, Hebrews 8:13, hindi pa nagbabanish yung Old Covenant. Kung hindi pa nagbabanish ang Old Covenant, nung Hebrews 8:13, syempre wala pa yung New Covenant. Hindi pwedeng nauna yung New Covenant, tapos yung pag-vanish ng Old Covenant ay late. Ulitin ko po, kung may nagsasabi sa atin ngayon na ang New Covenant ay at the cross, yung Old Covenant ay yet to vanish ng AD 68. Paano mangyayari na nauna yung New Covenant na hindi pa nag-expire yung Old Covenant? Yun po yung problema na hindi dapat na iisip ng mga tao, na hindi yan pwede atras-abante ng timings. Amen. So, yung Old Covenant, mga kapatid, tapos na po yan, dahil nga po nawala yung temple. Pero yung New Covenant ay hindi pa rin nadating. Yun po. So, yun po ay sinabi po ni Apostle Paul, and Israel shall be saved, yet to be saved. Yun po ang kwento. Yun po ang history. Kaya kailangan i-backtrack dun sa Book of Acts. So, sabi po natin, Jesus commanded to preach the gospel of the kingdom. They remained in Jerusalem. Yan po ang nakikita nating history. They preached to Jews and proselytes or Old Covenant believers. Baptism is required. Required work to be saved. Required po ang baptism, water baptism. Peter was waiting for the new covenant or future salvation of Israel. Yung tribulation period and new covenant, yan po ay postponed at bibigyan pa natin ng details yan next time. So, next po na verse, Acts 5, verse 1 to 5. Alam po natin si Ananias and Sapphira ay punished by death by God.
punished by death. May nagkaasala sila, sila ay pinatawan kaagad ng kamatayan. Walang kumpisal, walang confession. Bakit walang confession man lang? Ay hindi, unbeliever yan. Yun nga, bigla pong may sumisingit na ganun. Kasi ang mga unbeliever yung mga yan, kaya pinanish yan ng Diyos. Hindi po. Old covenant believers po sila. At sila ay naniwala dun sa new covenant. Sila ay believers of the new covenant but were not honest in selling their possessions. They were not aware. They were aware sila na sila ay nagsinungaling sa Holy Spirit, sa Holy Ghost. So yun po ay blasphemy of the Holy Spirit. Basahin po natin. Whilst it remained, was it not thine own? And after it was sold, was it not thine own power? So, nung binenta mo ang ari-arian mo, kapangyarihan mo yon na yun ay kagustuhan mong ibenta. Why thou hast not conceived this thing? Why thou hast thou conceived this thing in thine heart, that thou hast not lied unto men, but unto God. May tinago kasi siyang pera. So, yun talaga ay intentional. Na ibig sabihin, sa'yo pa rin yan. Hindi mo pa binibigay yung 100%. Dapat yung selling possessions ay 100%, hindi yung may ikikip ka. So, anong doctrine to? Anong doctrine tong nagbebenta ng ari-arian? Bakit siya ay required na ikaw magbenta ng 100% ng iyong ari-arian at kung hindi, nagsisinungaling sa Holy Ghost at siya ay biglang namatay, punished by death by God. Ano pong believer yan, mga kapatid? Sabi po dyan sa Acts 2:44 to 45. And all that believed, atras natin ng konti, Acts 2. And all that believed were together and had all things common and sold their possessions. Required po ang selling possessions sa mga Hudyong ito. So, kakaiba po ang mga churches po ba ay required na church members po ba ay required na magbenta ng ari-arian? Of course, wala po nagsasabi niyan. Pero nandiyan po yan sa Bible. They sold. Requirement po ni Jesus yan. Sabi po ni Jesus, now when Jesus heard these things, He said unto him, yet lackest thou one thing, sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven. Come and follow me. Come follow me. So ano pong nangyari? Sinusunod nila si Jesus literally. Literally, kung ano yung kautusan ni Jesus, sinusunod nila literally. Hindi natin kailangan dito magpalit ng words na mag-spiritualize na hindi by works ang kaligtasan sa panahon ni Jesus. Literally po, by works. Kapag in-applyan mo ng literal understanding ang King James Bible, lalabas na nasa by works salvation ang panahon ni Jesus. Hanggang dun sa Acts 2. Hanggang sa Acts 5. So, linawin natin. Sinabi po ni Jesus sa kay na Peter, but he that shall endure unto the end shall be saved, and this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Ibig sabihin, sinunod ito ng mga apostles. Endure to the end. Pero how many years sila mag-endure? 7 years lang po. 7 years lang po sila mag-endure. Yung tribulation period, dun lang po sila mag-endure. Kasi sabi po ng Bible, sa Acts 2, merong 7 years na tribulation period. After the cross, may 7 years tribulation period. 7 years lang sila mag-i-endure unto yung end ng 7 years, yun okay na. Nandun na yung new covenant. Kailangan nilang i-endure unto the end of the 7 years. So, yung 7 years na yun, hindi nila kailangan yung possessions. Bakit? Mamamatay sila dun. Mamamatay sila sa tribulation period. Amen? So, alam na natin yung kwento ng tribulation period. Next time, i-elaborate natin. Pero ni-reveal ng Panginoong Jesus sa time na yon, wag mo munang basahin yung Revelation kasi wala pa tayo doon. Yung Matthew 24, nandiyan po yung instruction para kay na Peter.
Para kay Peter po yan. Endure to the end. Hindi po yan kay Apostle Paul. May nangyari po. Sabi po natin kanina na postpone ang Great Tribulation, ang Tribulation period, na postpone ang New Covenant, na postpone ang Gospel ni Peter. Hindi na po pwede gamitin. Kukwento po natin yon sa next nating sharing. So, si Ananias and Sapphira, yan po sila ay sinning willfully. Ito po ang verse, Hebrews 10:26, mga paborito ng mixture. For if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth. Yan po ay para sa mga Hudyo. Si Ananias and Sapphira ay hindi po Gentile. Yan po ay believers ng New Covenant. Kapag ikaw ay nag-sin willfully, meron kang fearful looking for judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. Ano yung kalaban? Law violators. Mga believers na po yan na nagva-violate ng law. Mahigpit po ang New Covenant compared sa Old Covenant. Yan po ang nangyari, ano? So, may verse na sina Ananias at Sapphira na blaspheme nila ang Holy Spirit. May verse na seryoso po ang Diyos sa kanila. Hindi ko po sinasabi na hindi seryoso ang Diyos sa mga Gentiles. Hindi po. Iba po ang binigay sa Gentiles. At i-discuss po yun next time. But we know Jesus no more after the flesh. Ano po ibig sabihin nito? Hindi na po natin sinusunod si Jesus after the flesh or after sa panahon ng law. Sabi po sa 2 Corinthians 5 verse 16, wherefore henceforth know we no man after the flesh, ye though we have known Christ after the flesh, that though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. Hindi na natin sinusunod, hindi na natin pinapakinggan ang Panginoong Hesus nung panahon ng kautusan. Diyan po mariresolve na hindi na po natin kinukuha yung Matthew, Mark, Luke, and John. Yan pong verse na yan ang nagsasabi nun. Kaya po, hindi po natin pwede i-quote si Jesus doon sa panahon ng law, na doon nga po ay marami siyang requirement na about sa flesh. About po yun sa law. Amen? So, now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision. Sino po yung circumcision? Israel lang po yan. Dahil si Jesus ay circumcised din na Jew. Now I say that Jesus Christ was a minister of circumcision for the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers. Madali naman pong intindihin. Nandyan lang po na si Jesus ay hindi nag-minister sa mga Gentiles. Amen. So, ang dispensation of the grace of God for you Gentiles, ito po yun. Ito po yung binibigay sa atin ng Diyos through Apostle Paul. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you, word binigay kay Apostle Paul, papunta sa atin. Yun po yung kailangan natin makita dito, na although may Acts 1-5 na nandun si na Peter, hindi po tayo nakaka-relate doon. Yun po ay Jewish religion. Ayaw mo ng Jewish religion, mga kapatid. Halimbawa, gumawa ng religion ang Amerika. Sabi niya, eto ang religion ko. Kung i-bless nyo ako, bibigyan nyo ako ng pera. Dito sa mga Amerikano, bibigyan mo. Kayo ay maliligtas. Ayaw namin yan. Ayaw namin yan. Pero, sa Israel, pag bine-bless mo ang Israel, doon sa time ni Jesus, maliligtas ang Gentile. Nasa Bible po yun. Ayaw mo yung American religion kasi wala sa Bible, pero yung Jewish religion nandito sa Bible. Ay anong gagawin mo ngayon? Kailangan mo i-recognize yung dispensation of the grace of God kasi ayaw mo nang maligtas sa pamamagitan ng religion ng mga Jew. Ito po yung time, yung dispensation of the grace of God na walang religion. Or else, kung wala nito, kung tayo ay ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng Matthew, Mark, Luke, and John, lagot po tayo. By works po yun. Meron pong religion ang mga Jews na by works. Nasa Bible po yun. Intended ng Diyos na makita natin yun. Pag ine-explain mo sa iba na ang John 3:16 ay hindi para sa atin. Bawa sinabi kong ganun. Totoo ba na hindi para sa atin ang John 3:16?
Yes po, kasi po dun po ay hindi naman namatay ang Panginoong Yesus. Namatay siya dito sa Romans 5:8. Christ died for our sins. So Romans 5:8, while we are still sinners, Christ died for our sins. Yun po ang pagmamahal ng Diyos. Yung si Jesus ay namatay para sa atin. Hindi yung baby Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Baby Jesus. Hindi po yun. Yung namatay po sa cross, yun po ang kaligtasan. Hindi yung baby Jesus. Christmas po yun eh. So, sabi po dyan, basahin po natin, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you, ward, binigay kay Apostle Paul ito. Ibig sabihin, nag-start yung dispensation of the grace of God sa Acts 9. Wherefore I was made a minister according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of His power. So next time babagitin natin mabuti yung Ephesians 3, pero yun nga po ang topic natin ay Acts 1 to 15 summary. I-backtrack lang po natin, i-review natin ng konti at patapos na ang message na to. Jesus gave the commandment to preach the gospel. Alam na po natin yan. They remained in Jerusalem. Ulitin ko, yung nag-preach na Jesus sa lost sheep of Israel. Okay, they remained in Jerusalem. They preached to Jews and proselytes or Old Covenant believers. Baptism is required to be saved. Selling possessions is also required. Peter was waiting for the new covenant or future salvation of Israel. Tribulation period and new covenant na postponed. Na mention ko po yan dahil dun sa pagkaka-layout natin ng Daniel 9 yung verses 26 and 27 na nandun po yung tribulation period. Supposed to, after the cross, yan po dapat na mangyayari, pero yun po hindi po nangyari, ibig sabihin postponed. Mangyayari po yan sa future. So si Ananias and Sapphira was punished by God due to blasphemy of the Holy Ghost or sinning willfully. Yan po ang summary natin ng Acts 1 to 15, pero hanggang 5 lang muna. Next time po uli at hopefully makatulong ito sa inyo mga kapatid upang maliwanagan kayo sa gospel. Alam nyo na kayo ay hindi nililigtas ng Diyos sa pamamagitan ng gawa. Natapos yan doon sa Book of Acts at yan ay i-continue pa natin ng study. Pero dito pa lang sa akin na ibigay, hindi po natin kaya maligtas sa works. Kasi po una, selling possessions. Paano ka mabubuhay kung ibebenta mo ang iyong possessions? Doon pa lang ikaw ay magfe-fail na. Hindi lang ito, basta umattend ka lang lagi. Hindi po. Merong selling of possessions dito na totally wala ka. At makikihati ka ng pera doon sa iyong mga kasama. Pero wala pong ganun ngayon. Yung po, pag may nagtayo po ng ganyang religion, yan po ay for sure kulto. Amen. Next time po ulit mga kapatid at salamat po sa inyong panonood. Thank you po.